Good day mga kabikami. Eksaktong 3 taon na noong pinabuo ko itong rimset na ito sa Quezon City para sa aking rigid mountain bike. Ito na update sa Venus Hub rimset matapos ang 3 taong paggamit. Ang rear hub ay smooth pa rin ang ikot. Ang free hub body nito ay mayroong bahagyang alog pero sa palagay ko pwede pa itong gamitin. Ito naman ang front hub. Pakinggan nyo mabuti. Yan ang estado ng kanyang seal bearing ngayon. Bakal to bakal na yung nakikiskisan. Mukhang wala na talagang grasa. I guess, ito na yung resulta ng 3 taong paggamit. Mas gamit ko kasi ito kaysa sa aking gravel bike. Plus, naisaba ko na rin ito sa mga lubak sa kalsada, sa trails, even sa malubak na trails, at minsan, pinapatalon ko rin habang naka-rigid fork. I guess, ito na ang oras para makapag-upgrade. I decided na makatikim na ng mga hilab-hilab na brand new rim set ang aking MTB. Ngayon kasi, ay mas marami ng pagpipili ang very affordable na pyesa. So yan po yung babahagi ko sa short video na to. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Bike Tayo, Biking Nomad PH, Matalino TV, Richie Sultan, at kay MJCV. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below, #shoutout. Heto na yung materials na kakailanganin natin sa pagbuo ng bagong rim set. Saturn Skull 27.5 rim na may 32 holes. Saturn stainless steel spokes and nipples for 27.5 at ito ay may habang 270mm. 72 pieces ang laman nitong package. At syempre, ang rear hub. Ito ay Tanke TH390 na may 32 holes din. Ito ay quick release pero pwede rin sa true axle frame na non-boost. Kaya meron itong kasamang true axle adapter. Ito ay may 6 poles na may 3 ngipin bawat isa. So expect natin na pino ang tunog nito. Pakinggan natin. May iba pang tunog nito pag naikabit na. Shoutout pala kay Pat Cycle Corner. Siya ang nag-recommend nitong budget hub na to dahil maganda raw ang 4 na seal bearing nito na NBK ang brand. Kaya very smooth ang ikot nito. Totoo nga, very smooth ang ikot nito at hindi masikip. Mahalaga na smooth ang ikot ng mga bearings ng bike mo. Kung hindi, mag-require ito ng additional power para mapatakbo. Dahil mas mataas ang friction, mas mataas din ang resistance ng mga umiikot na parts. Kaya mas magaan ang pagpedal mo kung very smooth ang ikot ng bearings ng bike mo. Kaya yan ang advantage ng good quality sealed bearing over ball bearing. Kung sira naman ang bearing katulad nung nasa front hub ko, ganun din, mataas din ang friction. Kaya mabigit na rin yung ipadyak. Buksan natin para maipakita natin ang sealed bearing at ang 6 poles at 3 teeth. So ito nga yung seal bearing sa left side. 6903 2RS. 6902 2RS. Ayon sa iba, kumpara sa Hassens Pro 7, mas malambot daw ang spring nito. Kaya ang tunog nito ay hindi sinlakas. Kaya pwede itong Tanke TH390 sa mga RD na hindi kalakasan ng tension spring. Napansin ko rin na walang lubricant ang pulse at drive ring. I think makabubuting lagyan natin kahit konti. Matapos kong lagyan, ay medyo challenge lang na ibalik ang free hub body nito sa drive ring. Kailangan ma-fold mo muna yung poles para maipasok mo ito sa drive ring. So itong technique na ito ay tinuro din ni Pat Cycle Corner sa kanyang vlog. Gagamitin natin itong shifter cable like so para tumiklop ang poles. Then itutulak natin itong free hub body papasok. Then kapag medyo naipasok na ang portion ng poles sa drive ring, ay pwede mo nang i-release ang cable para maipasok mo ng todo. Hindi naman pala mahirap. After nito ay dinala ko ng mga piyesa sa bike shop sa bayan para ipabuo.
Talagang ito munang panlikod na rim set ang aking ipagagawa dahil gusto ko muna makita ang trabaho ng nakontak kong bike mechanic sa Abe Bicycle Parts dito rin sa San Carlos City, Pangasinan. So ito na nga po yung ating pinabuong rim set. Ayan o, mapapansin nyo nakapayong yan o, naka-dish. So siyempre para pantayan pag kinabit mo sa frame. Ang masasabi ko lang ay maayos ang pagkakagawa. Maayos ang pagkaka-dish, kaya magiging pantay ito kapag ikinabit na sa frame. Ngayon, ready na itong kabitan ng tire at inner tube. Instead na rim tape ay electrical tape ang ilalagay natin dahil TPU ang ilalagay nating inner tube. Ang experience ko kasi dati sa ordinary rim tape ay lumilihis o na-expose yung mga rim holes kaya lumolobo pa paloob doon yung TPU na parang bubblegum kaya nag-create ito ng butas. Kaya naman, electrical tape na ang naging solusyon natin dito sa paggamit ng TPU inner tube. Lalagyan natin ito ng 3 patong na electrical tape. Tapos ito ay binutasan ko na lang yung lalagyan ng pito. Gagamit din tayo ng folding tire dahil as much as possible gusto ko magaan ang aking wheelset. Itong folding tire na ito ay 500 plus grams lang. Mas magaan ito ng approximately 200 grams kumpara sa mga steel wired na gulong. Bago natin maikabit itong folding tire ay kailangan muna natin masahihin ito para ma-shape natin na parang ordinary tire. Sa pagkakabit nga pala ng tires ay siguraduhin tama ang rotation. Usually, makakakita ka naman ng arrow sa sidewall ng tire. Kapag naihugis mo na ng tama ang tire, maaari mo na itong ikabit sa rim set. At maaari na rin natin ilagay ang TPU inner tube. Tulad din ng ordinary inner tube, kailangan bombahan muna natin ito ng kaunting hangin. Nilagyan ko rin ito ng tire liner as additional protection. Timbangin muna natin ito at ikumpara natin ang timbang nito sa luma kong wheelset. Itong bagong wheelset ay tumitimbang ng 1.855 kilograms. Ito naman luma kong wheelset ay tumitimbang ng 2.55 kilograms. Medyo malaki rin ang difference. Matapos yan, ay ililipat na natin dito yung cogs at disc brake rotor. Dahil 12 speed ang free hub body nitong hub, kailangan ko ilagay yung spacer dahil 10 speed lang ang aking cogs.
Nahihila rin. Subalit ang mas nakakatuwa rito ay ang pagkakagawa ng rim set dahil nakagitna talaga sa frame ang gulong. Dahil dyan ay ipapabuko na rin sa bike mechanic ang front rim set nito. Confirmed na properly dished ang rim set. Kaya dinala ko na rin sa Abbey Bicycle Parts ang mga piyesa ng front rim set ko para ipabuo. Siya rin ang bike mechanic na nagbuo ng panlikod na rim set ko. Salamat pala kay Pedal Quest sa pag-recommend sa akin ng bike mechanic na to. Totoo nga, na kapag maingay ang hub mo, hindi mo kailangan ng busina o bell para malaman na may paparating na bike. Sapat na ang tunog nito. So far, hindi pa naman ako hinahabol ng aso dahil sa tunog nito. Hanggang dito na lamang po, ilalagay ko po sa description below ang mga links ng mga piyesa ng rib set na ito na nabili ko online. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.